Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Tawag ng Laman. Mahirap magtiwala sa kahit sino. Magkamali ka lang ng pagkatiwalaan, siguradong sakit sa ulo at puso ang aabutin mo. At kung talagang mamalasin ka, ay maaari rin itong ilagay sa alanganin ang iyong mismong buhay. Sa episode natin ngayon, ating saksihan ang masalimuot na dinanas ng ating letter sender sa kamay ng isang taong labis niyang pinagkatiwalaan. Anong impyerno kaya ang kanyang hinarap at paano niya ito nagawang takasan? Kung ikaw kaya ang mapupunta sa kanyang kalagayan, ano kaya ang gagawin mo upang makawala sa tiyak na kapahamakan? Ang kwentong ito ay madilim at mabigat para sa marami nating tagapakinig. Kaya naman ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Pinapayuhan din ng lahat na huwag munang hayaang makinig ang mga bata dahil sa masiselan na mga tagpo. Huwag na nating patagalin, tunghayan natin ang salaysay ng ating letter sender na si Dana dito sa Sitio Bangungot. Hello, Sir Jupiter. Please hide my identity. Kasi napakasensitibo ng ibabahagi ko. Bagamat pakiramdam ko ay patay o nakakulong na ang mga taong banta sa kaligtasan ko, hindi ko pa rin maiwasang maparanoid. Umiikot pa rin sa isip ko na baka guluhin na naman nila ako. Nag-aalala akong baka sirain na nila ng tuluyan ang buhay ko at idamay pati ang mga mahal ko sa buhay. Alam ko nga lang na kasalanan ko rin kung bakit napunta ako sa madilim na yugtong iyon. Kaya siguro hindi ako iniiwan ng hiya, pagsisisi at guilt kahit nasa 2 dekada na ang nagdaan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Dana. Hindi na lang po ako magbabanggit ng espesipikong lugar para sa kaligtasan ko. Basta nangyari po ito noong 2001. 17 years old pa lang ako dito sa bandang norte. Nagsimula ang lahat nang may mapuntahan akong isang chatroom habang nagda-download ng mga kanta sa MIRC. Yes po, ang MIRC na tinutukoy ko ay lumang chat client na sikat noong 90s hanggang early 2000. Sir Jupiter, dito pa lang po ay aaminin ko ng isa kong napakalanding babae noon. Mapaghanap ako at napakadaling mag-init ng katawan. Sa katunayan nga ay 14 anyos pa lang ako nang unang matikman ang putahe ng langit. Tapos, nagpapalit-palit na ako ng lalaki simula noon. Kahit laro kasama ng kapwang mga Eba, ay nakailang ulit ko na ring nasubukan. At meron din akong tato na hugis kuting sa may bandang puson.
Kaya naman talagang napangiti ako nang mapadpad sa isang chatroom na puro kalaswaan ng laman. Agad nga pong nag-init ang katawan ko sa mga nabasa at nakita ko roon. Di ko rin napigil ang sariling magtanggal ng saklot habang nagpapalipas ng oras sa chatroom na yon. Ang totoo nga po niyan ay palagi ako roon kapag bakante ang oras. Umaga man, hapon, gabi o kahit madaling araw. Hanggang sa may makilala po ako roong isang lalaking tawagin na lang nating si Randy. Pakilala niya sa akin, isa siyang businessman na 29 years old at noon ay nasa Visayas. Hindi nga lang niya sinabi sa akin kung ano ang business niya. Hindi ko naman siya kinulit tungkol doon at sa iba pang mga personal infos niya. Nag-i-enjoy naman akong kausap siya lalo pat napakagaling niyang magsalita. Araw-araw ko pong ka-chat si Randy tungkol sa iba't ibang mga bagay, from simple to steamy conversations, hanggang sa nagkapalitan na nga po kami ng number nang bilhan ako ng parents ko ng cellphone. Ito pa yung sinaunang cellphone unit na malaki at meron pang antena. Kaya naman naging regular chat, text at callmates kami agad. At ganun pa rin palagi ang tinatakbo ng usapan namin. Hanggang sa nagulat na lang ako nang tawagan ako ni Randy isang hapon. Mga bandang 4:30 po yata noon. Paano ba naman kasi? Bigla na lang niya akong niyaya sa isang eyeball noon mismong oras na yon. Siyempre kinabahan ng lola niyo, pero ramdam kong kinikilig din ako. Nasasabik din kasi makikita ko na rin sa personal ang palagi kong nakakausap. In short, hindi ako nagkatubiling pumayag. Kinagabihan, bandang 6:00, nagkita nga po kami sa isang restaurant. Speechless po ako, Sir Jupiter, kasi napakagwapo at matipuno pala ni Randy sa personal. Napakaganda ng ngiti. Halata ring napakalinis nito sa katawan at napakabango. Kaya naman, hindi na ako umayaw nang ayain niya ako sa tinutuluyang bahay dito sa May Norte. Madalas din naman akong gabihin o umagahin sa pag-uwi kaya hindi ko na iniisip sina Mami at Daddy. Halos araw-araw at gabi-gabi kami kung magkita ni Randy noon. Palaging may nangyayaring milagro sa amin kapag nagkikita kami, lalo na sa kanyang tinutuluyang rest house. Maghapon at magdamag, ayos lang sa akin kasi baliw na baliw talaga ako sa kanya. Alagang-alaga rin naman niya ako. Binibigyan ng magagarang mga damit at ipinagluluto rin. Napakasarap nga po niyang magluto ng iba't ibang mga global dishes. Ilang araw pa nga po at napagkasunduan na rin naming opisyal ng maging magkasintahan. Sir Jupiter, sa ilang linggo naming pagkikita ni Randy ay may iilang mga bagay akong napapansin sa kanya. Una na roon ang pagiging sobrang malihim niyang tao. Ang totoo nga po ay sa isang makahoy na bahagi nakatayo ang maliit niyang rest house. Maliwalas at malinis naman ang lugar, pero malayo sa ibang mga kabahayan. Hindi rin siya masyadong nagkikwento tungkol sa personal niyang buhay at hindi malinaw na sinasabi kung ano ang kanyang negosyo.
Basta sa isang araw ay may 1 hanggang 2 oras siyang humaharap sa kanyang laptop para makipag-usap sa kanyang mga empleyado at mga kliyente. Pansin ko rin ang isang malaking maleta na nasa ilalim ng kanyang kama. Noong una hindi ko alam kung ano ang laman, pero nang minsan kinuha niya ang kanyang laptop mula roon, nasilip kong may laman iyong mga maliliit na bote, mga pakete ng kung ano at mga disket. Ang disket ay yung square na nilalagyan ng mga computer data noong hindi pa uso ang mga flash drives at CD. Nagpatuloy ang mainit naming ugnayan sa loob ng halos 3 buwan. Lahat ng sulok ng kanyang rest house, pati bakuran, ay nabinyagan na namin ng paulit-ulit. Nagkukusa na rin akong tumulong sa paglilinis ng bahay niya kahit konti habang siya naman ang tagaluto. Naisip ko na nga lang siguro dahil sa masaya at maalab naming ugnayan, kaya binabaliwala ko na lang ang mga kakaibang napapansin ko sa kanya. Kaya rin siguro palagi ko siyang hinahanap-hanap kapag nasa bahay o paaralan lang ako. Yes po, Sir Jupiter. Palagi ko siyang hinahanap-hanap noon. Ewan ko ba, pero baliw na baliw talaga ako sa kanya. Oo, malanding babae ako, pero hindi pa naman nangyayaring ganoon ako kahayok sa isang lalaki bago kay Randy. Mas gusto ko kasing nagpapalit-palit, iba-ibang flavors, ika nga. Subalit pag andoon ako sa kanyang rest house ay para bang napakasaya ko palagi at buhay na buhay ang dugo ko. Mas mainit din ako sa kama kaysa karaniwan. Hanggang sa isang gabi, nagulat na lang ako nang binulungan ako ni Randy. Ani, papayag ka ba nang may konting sakit? Kumabog ang puso ko sa narinig. Tinanong ko siya kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Ngumisi lamang siya. Kinuha ang isang disket mula sa maleta at isinalang sa nakabukas ng laptop. Sir Jupiter, isang maselang video ang plinay ni Randy. Naroroon ang isang babaeng nakagapos sa kama at nilalatigo ng kaniig na lalaki. May laruan ding nakalagay sa kanyang maselang bahagi, halatamang nasasaktan ng babae. Kita naman sa kanyang ekspresyon at kaangkinang gustong-gusto niya ang nangyayari. Bagamat ilang ulit na akong nakakita ng ganoong video, nanayo ang balahibo ko sa isiping gusto ni Randy na gawin din namin yon. Nagalinlangan ako kasi gusto ko lang namang masarapan, hindi ang masaktan. Mabuti na lang at hindi naman niya ako pinilit. Sinabi lang niyang pag-isipan ko na muna kahit pamariin ko namang sinabing ayoko nga talaga. Kinaumagahan ay umuwi muna ako sa amin. Medyo na-turn off ako kay Randy dahil sa sinabi niya sa akin. Hindi ko nga lang maitatangging hinahanap-hanap ko pa rin siya. Pero sinubukan kong panghawakan ang katinoan ko. Tinext ko siya at sinabihang focus muna ako sa paparating na exam week. Half-truth kasi totoo rin namang examination week namin noon. Hindi naman niya ako gaanong ginulo noong mga araw na yun. Konting text lang ng pangungumusta ang nagagawa namin. Subalit nang sumapit ang 2nd araw ng exam, ay hindi ko na siya natiis.
Swerte namang maaga akong natapos kaya agad akong bumiyahe papunta sa kanyang rest house. Sinadya ko na ring agahan para sorpresahin ang kasintahan ko. Nang makarating ako, tahimik ang harap ng kanyang bakuran. Hindi ko muna siya tinawag kasi nga gusto ko siyang sorpresahin. Mabuti na lang at hindi naman nakalock ang main door, kaya nakapasok ako. Lumingalinga sa paligid pero walang Randy doon. Napansin ko lang ang lata ng air freshener na katabi ang maliit na boteng walang label. Pareho sa mga boteng nakita ko sa kanyang maleta. Pumunta ako sa kanyang kwarto at nakita ang kanyang cellphone sa ibabaw ng side table. Napahawak ako sa dibdib kasi natanto kong yun na ang pagkakataon ko. Pagkakataong alamin ang mga lihim ng boyfriend ko. Kinuha ko ang kanyang cellphone. Wala pang advanced na security password noon kaya mabilis kong nabuksan ang kanyang inbox. Mukhang binubura yata niya ang mga messages kasi 5 mensahe lang ang naroroon. May kausap siya sa wikang Ingles pero barok kong magsalita. Ang naalala ko lang, "Yes, I will send the full after you give me. You trust me, okay?" Binalik ko ang phone sa side table kasi nininervyos na talaga ako noon. Naisip kong magpunta sa may likod bahay, baka andoon si Randy. Subalit pagsilip ko pa lang sa bintana ng kusina ay natigilan na ako, Sir Jupiter. Nakita ko si Randy na hubot-hubad. Ilang sandali pa ay napalingon si Randy sa bintana kung nasaan ako. Alam kong nakita niya ako pero inirapan ko lang siya. Mabilis na bumalik sa front door at agad na lumabas. Umiiyak akong tumakbo. Iniisip na siguro nga deserve ko rin naman yon kasi nagpakagaga ako. Tinanggal ko ang MIRC application sa laptop ko. Nagpalit ng number at nag-log out sa lahat ng mga platforms kung saan kami nag-uusap ni Randy. Basag na basag talaga ako noon kaya't hindi ko inasahang magsisimula pa lang pala ang pinakamatinding bangungot sa buhay ko. Nangyari po ito mahigit 1 linggo matapos kong putulin ang communication namin ni Randy. Aminado akong hinahanap-hanap ko pa rin talaga siya noon. Umabot pa sa puntong medyo nahihilo ako at nanginginig kakapigil sa sariling bumalik sa kanyang rest house. Naglalakad ako noon galing sa isang mall nang may makita akong lalaking kumakaway sa bandang unahan. Medyo madilim sa kanyang kinatatayuan pero kita kong hindi ito isang Pilipino. Hindi rin Insik o Hapones, basta isa itong foreigner na Asyano. Kinikilabutan ako sa titig at ngiti niya sa akin kasi alam kong titig yun ng isang manyakis. Tatalikod na sana ako pero bigla niya akong tinawag. Nakakapagtaka kasi alam niya ang pangalan ko. Hindi ko nga lang siya masyadong naintindihan kasi hindi maayos ang pagsasalita niya ng English. Isa pa po ay kinabahan na talaga ako noon kaya tumuloy na ako sa lakad-takbo paalis. Bumalik ako papasok ng mall para lang makalayo sa kanya. Yun nga lang ay hindi ako nilubayan ng banyaga, Sir Jupiter. Palagi niya akong sinusundan sa loob ng ilang araw
mula sa bahay hanggang sa paaralan. Minsan pa nga ay tinatambangan pa niya ako at sinisikap ko namang hindi niya ako mahuli. Sa bawat pagkakataon ay kitang-kita ko ang nakakikilabot niyang ngiti at titig na punong-puno ng pagnanasa sa akin. Kahit nga po sa pagtulog ay binabangungot na akong tumatakbo habang hinahabol niya. Hanggang sa tuluyan nga niya akong nalapitan nang minsang pauwi ako galing sa paaralan. Hindi ko kasi agad napansing naroon pala siya at naghihintay sa likod ng isang nakaparadang van. Nagpumiglas ako ngunit madiin ang hawak niya sa braso ko. Pilit niya akong kinakausap gamit ang Ingles niyang barok. Sinabi niyang, Wait, I won't hurt you. I will give you money. Many money. Listen to me. You trust me, okay? Nagsalubong ang kilay ko sa pamilyar na mga salita. Noong una ay inisip ko pang baka nagkakamali lang ako. Pero agad ding napatunayan ang hinala ko nang magpatuloy pa ang banyaga. You trust me. Please, trust me. I will give you many money. I will not hurt you. Just come with me. I want to see everything. I want to see the kitten on your belly. Paano niya na lamang may tattoo akong hugis kuting sa may puson? At yung pagsasalita niya, di kaya? Doon din ay nagpumiglas pa ako sa kanya. Hinampas ko siya ng dala kong shoulder bag at nagsumigaw ako. Kita ko ngang napalingon sa amin yung guard sa katapat na building kaya naman umatras ng ilang hakbang yung banyaga. Kinukumbinsi pa rin akong sumama sa kanya at hindi na raw niya ako guguluhin basta tawagan ko lang siya. At may hinagi siya sa aking calling card bago siya tuluyang sumibat. Sir Jupiter, gulong-gulo ang isip kong umuwi sa bahay. Iniisip kong malamang kinuhanan pala ni Randy ng video ang pagniniig namin nang hindi ko napapansin. Naalala ko kasi ang huli kong punta sa bahay niya, ang nakita kong text na tumutugma sa pagsasalita noong foreigner at ang nakita kong ginagawa ng ex ko sa likod bahay. Gusto kong magsumbong kina mami at daddy pero umurong din ang dila ko. Sigurado naman kasing sa akin pa rin ang sisi nila sa huli. Hindi rin ako pwedeng magsumbong basta sa mga pulis kasi lalapit din sila sa parents ko. Kaya wala akong ibang choice kundi bumalik sa rest house ni Randy at kumprontahin siya. Nag-ipon ako ng lakas ng loob. Kinabukasan ng umaga ay pumunta na nga ako sa rest house ni Randy. Umaga ako pumunta kasi ayoko nang abutan ng dilim doon. Malakas pa nga po ang ulan noon para bang dinadamayan ako ng langit. Malayo pa lang ako ay may natanaw akong van sa harap ng bakuran, Sir Jupiter. Hindi ako pwedeng magkamali. Yun mismo ang van kung saan ako tinambangan ng banyaga. Lumapit pa ako at nakita ko ngang nagtatalo sa harap ng front door ang foreigner at si Randy. Nagtago ako sa likod ng isang puno. Hinintay kong umalis ang banyaga. Nang umalis ng van, doon na ako lumabas at pumasok sa bakuran at kumatok sa pinto. Hindi naman nagtagal ay pinagbuksan ako ni Randy. Nanlalaki ang mga mata niya nang makita ako, ngunit agad din itong ngumiti at niyakap ako.
Gayun pa man ayoko nang magpaloko noon, kaya't nasampal ko siya ng malakas. Hindi ko na pinigil ang sarili. Tinanong ko siya kung ano bang ginawa niya. Tinanong ko kung bakit nalaman ng banyaga ang tungkol sa kuting na nasa puson ko. Tinanong ko rin siya kung ano ang kinalaman ng stalker na yun sa kanya. Nag-aapoy na ako sa galit noon pero kalmado pa rin si Randy. Pinapakalma din niya ako at sinabihang pumasok muna para makapag-usap kami ng maayos. Umayaw ako noong una pero nangako siyang sasabihin niya sa akin ang lahat. Kaya naman pumayag ako. Basta doon lang ako uupo sa couch na malapit sa pinto. Umupo nga po ako roon, Sir Jupiter. Siya naman ay nagpunta ng kusina tsaka hinatiran ako ng konting snack. Kain daw muna ako habang nag-uusap kami. Hindi ko alam pero bigla na naman akong nakaramdam ng kakaiba habang nakaupo. Kinain ko yung binigay niyang pagkain kasi baka nagugutom lang din ako. Subalit nagtaka na lang ako nang bigla akong mahilo at naramdamang unti-unting sumasalampak sa sandalan ng couch ang katawan ko. Sunod ko na lang na malayang hubot-hubad na ako sa kwarto ni Randy. Puno ng latay at sugat ang buong katawan. May katabing latigo at binabayo ng hayop kong ex. Gusto kong pumalag. Gusto ko siyang itulak pero wala akong lakas. Nanlulupaypay ang katawan ko. Sinubukan kong lumingon sa paligid habang patuloy sa pagbayo si Randy. Kita ko ang nakabukas na bote sa may side table, katabi ito ng bukas ding laptop at iilang mga disket. Iniligid ko pa ang nanlalabong paningin at napaiyak nang makitang may camcorder na nakatayo sa may pinto ng silid. Ano, ha? Tatakas ka pa, mahal kong Dana? Lalayo ka pa? Hindi mo na magagawa yun dahil marami akong hawak na alas laban sa iyo. Marami akong video natin at kitang-kita doon ang katawan mo. Isang pagkakamali mo lang at kakalat at lahat ng yan. Kinakausap niya ako habang tuloy sa pambababoy sa katawan ko. Maya't maya rin niya akong hinahampas ng latigo at ilang ulit pang nakaraos sa loob ko. Gustong gusto ko na talaga siyang bulyawan noon pero wala talagang lakas ang katawan ko. Tiningnan ko ang kanyang mukha, lalo akong kinilabutan ng mapansing naglalaway na ito at namumula ang mga mata. Nilingon ko ulit ang bukas na bote sa side table at naalala ang parehong bote na katabi ng air freshener noong huli kong punta roon. Gumagamit ng droga ang hayop. Ginagamitan niya ako ng droga nang hindi ko nalalaman, kaya siguro napakataas ng libido ko kapag naroroon ako sa rest house niya at kaya rin siguro palagi siyang hinahanap-hanap ng sistema ko. Ilang oras niya akong ginamit noong gabing yun. Ramdam kong lalong nanghihina ang katawan ko dahil sa dumagdag na pagod. Pilit ko ring nilalabanan ang nag-aapoy na namang pagnanasa sa kalooban ko. Pagnanasang natanto ko ng dulot ng kung anong droga na pinakain o pinaamoy sa akin ni Randy. Lumipas ang hapon, gabi, at bumati ang madaling araw.
Noon ay naigagalaw ko na kahit papaano ang katawan ko. Kahit nahihilo, pinilit kong bumangon. Nag-iingat na hindi magising ang demonyo sa tabi ko. Bumagsak ako sa gilid ng kama, pero pinilit kong tumayo ulit. Hindi ko mahanap ang damit ko. Sa halip napansin ko ang mga disket sa ibabaw ng side table. 4 ang naroroon. Lahat ay kinuha ko tapos walang saplot akong lumabas ng kwarto. Nakita ko ang t-shirt at shorts ko sa couch. Sinuot ko na lang kahit hindi ko mahagilap ang mga panloob ko. Pagkatapos ay susuray-suray akong lumabas ng bahay. Sinuong ang malakas na ulan. Nag-iingat na hindi masira ang dalang mga disket. Unang beses na nanalangin makalipas ang maraming taon ng pagiging makasalanan. Nagdasal na sana magawa kong makalayo ng ligtas mula sa impyernong lugar na yon. Tulog pa sina Mami at Daddy nang makauwi ako. Dumiretso ako sa kwarto ko at agad na sinalang ang mga disket sa laptop ko. Sir Jupiter, nakita ko roon ang iilang mga video ko pati na ang videos ng iba pang mga babae. Ang ipinagtataka ko lang ay hindi ko maalalang nangyari ang ilan sa mga nasa private videos ko. Binuksan ko ang isa sa mga luma kong email na alam ni Randy at doon nga ay tinadtad niya ako ng mga messages. Ibalik ko raw ang mga disket. Kaya naman binuksan ko ang iba pang mga disket na nakuha ko. Doon, nalaman kong may nakuha pala akong kopya ng ilang mga importanteng data tungkol sa iligal niyang mga gawain. Nilakasan ko ang loob ko at nag-email ako sa kanya. Ikalat mo ang videos ko at kakalat din ang baho mo. Noong araw din yun ay nagpaalam ako kina Mami at Daddy na pupunta muna sa pinsan ko sa Bicol. Gusto ko lang talagang lumayo muna at ihanda ang sarili sa kung anumang mangyayari. Ilang linggo rin ako noon pero wala namang videos na nakarating sa pamilya ko. Nagpalipas pa ako ng mga 1 buwan bago umuwi sa amin. Doon ko na po nalamang may isang sindikato palang nilusob ng mga awtoridad sa may amin. Hindi ko sigurado kung sina Randy nga yun. Pero malakas ang kutob ko kasi tuluyan na rin siyang naglaho simula noon. Hindi na niya ako ginulo ulit. Ang mga files naman niya ay nandito pa rin sa akin hanggang ngayon. Nakasave sa isang hiwalay na flash drive na talagang pinaka-iingat-ingatan ko. Wala eh. Sadyang paranoid pa rin talaga ako na baka bigla niya akong balikan. Ito lang ang depensa na meron ako. Nakapamuhay naman ako ng maayos, Sir Jupiter. Hindi nga lang ako nakapag-asawa kasi may takot na ako sa mga lalaking nagpapahayag ng damdamin sa akin. Ayos lang. Tanggap ko na rin namang tatanda akong dalaga. Parusa ko na lang sa sarili ko. Isa pa, masaya naman akong tumutulong sa isang malapit na bahay ampunan. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Sana may napulot na aral
ang inyong mga tagapakinig, lalo na ang mga kababaihan. Mag-ingat sa mga pinagkakatiwalaan at ingatan din ang sarili upang hindi tuluyang lamunin ng tawag ng laman. Segunda manong motorsiklo. Isa na namang maaliwalas at mapagpalang araw para sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na tagapakinig dito sa Sitio Bangungot. Ito pong muli ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Sa araw na ito ay muli na namang maghahatid sa inyo ng panibagong kwentong kababalaghang hango mula sa karanasan ng ating letter sender for today na nagpakilala sa ating bilang Gail. Mga ka-SB, sino sa inyo ang mahilig bumili ng mga bagay na dati nang naging pagmamayari ng iba o yung mga tinatawag nating segunda mano? Sigurado ba kayo na malinis ang history ng mga gamit na ito? O baka naman, may tinatago pala itong malagim na kwento. Please call me Gail. 36 years old. Isa sa pinakauna niyong silent listener dito sa YouTube. Nagtatrabaho po bilang supervisor sa isang food company dito lang ho sa Pasig City. Nangyari ang kwentong ito nung kalilipat ko lang sa kumpanyang yun. Mga taong 2011. Same year kung kailan ho kami ikinasal ng asawa kong itago na lang po natin sa pangalang Margie. Naisipan namin ni Mrs. noon na bumili muna ako ng sasakyang magagamit ko bilang service kapag papasok ako sa trabaho. Mas matipid kasi yun kaysa magkukommute ako. Hanggang sa napagkasunduan naming bumili muna ng segunda manong motorsiklo. Dahil na rin sa rekomendasyon ng isang common friend namin ni Mrs. noon. Goods na goods yan, boss. Walang sira. Maganda ang takbo, pati makina. Kung hindi nga lang ako nangangailangan ng pera ngayon, ayoko pa sana ibenta yan eh. Napangiti ako habang ini-inspeksyon ko yung ibinebentang motorsiklo na dinala pa ho mismo sa bahay ko nung may-aring nagpakilala sa akin bilang Jimboy. Maganda nga yung motorsiklo. May mga kaunting gasgas lang pero hindi naman yung gaanong visible kung hindi mo susuriing maigi. Kaya naman ang araw ding yun ay agad ko na hong binayaran sa kanya yun at isinarado na ang deal namin. Pagkatapos naming magkapirmahan at magkabayaran, nagpaalam na rin naman agad si Jimboy at umuwi. After that, Sir Jupiter, maayos pa naman po ang mga naging sumunod na araw naming mag-asawa noon. Hatid sundo ko pa nga si Mrs. noon papunta at pauwi galing dun sa negosyo niyang salon na hindi rin naman ho kalayuan dun sa tinitirhan naming mag-asawa. Tuwang-tuwa talaga kami dahil unti-unti galing sa wala ay nakikita na ho namin kaagad ang bunga ng pagtutulungan namin para sa binubuo pa lang naming pamilya. Pero mabilis din po pala iyong magbabago. Mahigit 2 linggo na ang nakalipas buhat nang mabili ko yung motorsiklo, Sir Jupiter.
Nasa kalagitnaan ako noon ng biyahe pa uwi sa amin galing sa trabaho. Siguro mga bandang 10:00 na huyata ng gabi yun. Dahil nagkaroon ng emergency sa trabaho at kinailangan kong mag-overtime. Kasalukuyan kong tinatahak noon ng kahabaan ng C. Raimundo Avenue nang bigla ko na lang kong naramdaman na para bang bumigat bigla yung dala ko. Mabilis naman po akong kumabig sa gilid para i-check kung naflatan ba ako ng gulong. Pero napakamot ako sa ulo nang makita kong okay naman ang motor. Sabi ko pa nga sa sarili ko noon, baka ako pagod lang ako. Kaya ganun ang nararamdaman ko. Kaya nagmadali na ulit akong bumiyahe. Pero pag-andar ho ng makina ko, Sir Jupiter, at sa muling pagbiyahe ko, bumalik na naman ho yung pakiramdam na parang ang bigat-bigat ng dala ko. Tapos nararamdaman ko hong unti-unting tumatayo ang mga balahibo ko mula batok hanggang sa maya-maya pa ay para na hong nalalaki yung ulo ko. Sir Jupiter, pakiramdam ko talaga noon may kaangkas ako. Dahil nararamdaman kong maya-maya ay bigla na lang din hong may bumubulong sa likuran ko. Hindi ko lang talaga maintindihan kung ano ang sinasabi nung kaangkas ko, Sir Jupiter. Pero sigurado ho akong babae yun dahil nakita ko pang sumasama sa ihip ng hangin yung mahaba niyang buhok. Talagang grabe ho ang pangingilabot na naramdaman ko noon kaya napabilis tuloy ang pagmamaneho ko. Nakakahiyamang aminin pero para na ho akong matatai noon sa sobrang takot. Mabuti na lang ho at nakauwi pa rin ako noon ng ligtas. Sinalubong ako ni Mrs. na agad pong nag-alala nang makitang namumutla ako at pinagpapawisan ng malamig. Sabi niya, ano daw ang nangyayari sa akin at ganun ang itsura ko. Sir Jupiter, hindi ko alam kung ano ang isasagot ko kay Margie. Sabi ko na lang sa kanya, pagod kasi ako. Tapos medyo sumamaka ko ang pakiramdam ko habang nasa biyahe. Napagalitan pa nga ako ni Mrs. nun. Sabi niya dapat iniwanan ko na lang yung motor sa company tapos nag-commute na lang daw sana ako. Talagang itinago ko kay Margie ang insidenteng yun, Sir Jupiter. Ayoko naman kasi siyang takutin, lalo't alam na alam ko pa naman kung gaano kaduwag ang asawa ko sa mga multo. Matatakutin kasi si Margie eh. Pero yung inaakala kong pang one time lang ang karanasang yun, nagkamali pala ako, Sir Jupiter, dahil pagkatapos noon, halos araw-araw na ho akong nakakaramdam ng hindi magandang presensya habang nagmamaneho ako ng motorsiklo, lalong-lalo na tuwing aabutin ako ng gabi sa daan. Umabot pa nga ho sa punto na isang gabi bigla na lang akong nagising sa kasarapan ng tulog ko. Tapos napalingon ako dun sa bintanang katapat kung saan ko pinapark yung motorsiklo. Nagulat na lang ako dahil may nakita ho akong babaeng nakatayo doon sa tabi ng motor. Duguan. May karga-kargahong bata. Napansin kong tapyas yata ang kalahati ng ulo. Hanggang sa hindi na ho ako nakatiis, Sir Jupiter, kinabukasan ho pinuntahan ko yung kakilala kong nagrekomenda sa akin kay Jimboy. Doon ko nalaman na hindi naman talaga siya kilala ng kaibigan ko. Nai-refer lang din pala si Jimboy ng dating katrabaho niya, tapos eksaktong naghahanap din ako ng motorsiklo
kaya yun ang inirekomenda niya sa akin. Mabuti na lang ho, naalala kong may address ho pala si Jimboy dun sa papel na ibinigay niya sa akin nung nagbayaran kami. Kaya na araw ding yun, pinuntahan ko siya. Total rest day ko naman ho nung araw na yun. Oh, pare, napadaan ka. Oh, ano natin? Nagka-problema ba dun sa motorsiklo? Sunod-sunod ho agad ang naging tanong sa akin ni Jimboy nang mabungaran niya ako sa labas ng bahay niya. Umiling naman ho ako agad. Sabi ko ayos naman yung sasakyan. Kaya lang ka ako may kaunting issue ako. Dinirekta ko siya. Inamin ko sa kanya na may nagmumulto sa akin kapag gamit ko yung motor. Tinanong ko na rin kung meron bang masamang history ng aksidente yung motor. Kahit kasi si Margie, nakakahalata na. Ang weird na rin kasi ng kilos ko, halos ayaw ko na rin na hong gamitin yung sasakyan. Pero Sir Jupiter, pagkatapos ko hong itanong yun kay Jimboy, bigla na lang niya akong tinawanan. Masyado lang daw akong mahilig sa horror movies kasi sabi niya, 5 taon na niyang gamit yung motor at wala naman daw multo-multo katulad ng sinasabi ko. Sinabihan pa nga niya ako na guni-guni ko lang daw yun. Wag daw kasi puro trabaho. Medyo napahiya pa nga ako ng kaunti nang sinabi niyang, simba-simba din pag may time. May point naman kasi si Jimboy. At totoo lang ho talaga ay hindi na ho kami nakakapamasyal o nakakapagsimba man lang ni Margie noon dahil sobrang tutok kami pareho sa trabaho. Gusto kasi namin bago man lang sana kami magkaanak marami na kaming ipon. Nang sa ganon, hindi kami gaanong mahirapan kung sakali. Umuwi na lang ho tuloy ako noon tapos inaya ko si Margie na magsimba kami. Pumayag naman ho agad ang asawa ko. Pagkagaling namin sa simbahan, kaunting pasyal-pasyal lang ay umuwi na rin kami ni Mrs. Mga bandang 5:00 ho ng hapon ay nasa bahay na ulit kami at nagpapahinga. Dahil medyo napagod din kami sa instant date namin. Nanonood ho ako noon ng TV sa sala habang si Margie naman ay nasa kusina at nagluluto. Nang hindi ko ho namalayang maya-maya ay napapapikit na pala ako. Malapit na talaga akong makatulog noon kaya lang ho ay bigla akong naalimpungatan nang manlamig ako. Nagkumot pa nga ako noon hanggang sa may magsalita sa mismong tapat ng tenga ko ng pabulong. Sa una, mahina lang, pero lumakas ito ng dahan-dahan. Nang hihingi ng tulong, bigyan ko daw sila ng hustisya ng anak niya. Nang marinig ko yun ay talagahong napabalikos ako ng bangon at ng palinga-linga sa paligid. Sir Jupiter, para akong hinabol ng kabayo sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko habang hinahanap ko kung sino yung nagsalita. Napansin ko na lang na may makapal na hamog sa loob ng bahay, kaya napalingon ako doon sa direksyon ng terrace namin kung saan ko ipinarada kanina yung motor. Sir Jupiter, nandoon na naman yung babaeng duguan na may kargang batang tapyas ang ulo. Umiiyak siya, Sir Jupiter. Nakita ko kasing umaalog yung mga balikat niya habang itinuturo yung motorsiklo. Kaninong kaluluwa ba kaya sila? Bakit sila nagpapakita sa akin?
Tinawag ko si Margie pero hindi ko alam kung bakit parang hindi niya ako naririnig. Napansin ko na lang na naglalakad yung babae papunta sa kwarto kahit hindi ko nakikitang humahakbang ang mga paa niya. Nakalutang lang siya sa ere. Hindi ko alam, Sir Jupiter, kung napunta ba ako sa tinatawag nilang spirit world. Una kasi, hindi ako marinig ni Margie. Pangalawa, bakit nagkahamog sa loob ng bahay? At pangatlo, naririnig ko ng malakas yung iyak ng duguang babae pati nung batang karga niya. Dito ko po nakumpirma na nag-out-of-body experience ako. Pagtingin ko po kasi sa kama natutulog ako ng mahimbing. Ibig sabihin, lumabas yung kaluluwa ko mula sa katawan ko. Kaluluwa sa kaluluwa pala kaming magkaharap nung babae. Nagsasalita lang po siya mag-isa nun. Nakayuko at halatang malungkot. Kausap ang sarili niya. Ganito po ang narinig ko sa kanya. Ang sabi niya sa akin, susunduin niya lang kaming mag-ina. Sabi niya gusto lang daw niyang magkabati kami, kaya sumama ako ulit sa kanya. Pero hindi pala totoo yun. May ibang balak pala siya. Habang nasa biyahe kami, bigla siyang sumigaw. Ang sabi niya magsama-sama na lang daw kaming mamatay para hindi na kami kahit kailan pa magkahiwalay. Wala akong nagawa. Hindi ko nailigtas ang anak ko ng ibang ganya ng sadya ang motorsiklong sinasakyan namin. Nasagasaan ako habang tumalsik naman ang anak ko at naipit ng dumadaang truck ang kanyang ulo. Ganyan ang pagkakaunawa ko sa mga sinabi niya. Tapos bigla siyang tumingin sa akin, sabay hingi ng tulong na makuha daw ang hustisya nila ng anak niya. Nakaramdam ako bigla ng puwersa na parang hinigop ang katawan ko. Literal na para akong vinacuum, ganun na ganun. Dito na ako nagising. Ginising ako ng asawa ko. Sabi niya binabangungot daw ako. Nagsasalita daw ako mag-isa. Habol-habol ko ang paghinga ko nang imulat ko ang mata ko, Sir Jupiter. Para akong naglakbay sa malayo. Niyakap ko si Margie nung makita kong sa wakas ay siya na ho ang kaharap ko. Napakarami na hong tanong sa akin ni Margie noon. Nagtataka na raw siya sa mga ikinikilos ko. Kaya wala na ho akong nagawa kundi ang umamin tungkol sa mga nakikita at nararanasan ko buhat ng bilhin namin yung segunda manong motorsiklo. Bakas ho ang takot sa mukha ng misis ko pagkatapos ko hong sabihin sa kanya ang lahat. Sabi niya nga itapon na raw namin yung motor. Pero siyempre hindi ko naman pwedeng gawin yun. Mabuti na lang ho eksaktong ng oras din yun ay bigla na lang tumawag sa akin yung kaibigan ko na siyang nagrekomenda sa aking bilhin yung motorsiklo. Tapos may ibinigay siya sa aking impormasyon na nagbigay linaw naman sa lahat ng nalaman ko ng gabing yun. Sabi daw ng dati niyang katrabaho sa kanya kaya raw pala ibinebenta ni Jimbo yung motorsiklo dahil masaklap daw ang alaala nun. Yun daw kasi ang motorsiklong gamit nung naaksidenteng pamilya ni Jimboy kung saan namatay ang asawa at anak niya at siya lang ang nabuhay.
Sabi po ho ng kaibigan ko, sinundo lang daw ni Jimboy noon ang kanyang mag-ina sa bahay ng biyanan niya ng araw na yun. Iniwan raw kasi siya ng babae dahil nakikipaghiwalay na ito sa kanya. Kaya lang nakiusap daw si Jimboy na ayusin na lang nilang kanilang pamilya na pinagbigyan naman ng babae, alang-alang na rin sa kanilang anak. Kaya lang ay naaksidente nga ho sila. Yun ang akala ng lahat. Wala hong nakakaalam na hindi naman talaga aksidente yun dahil sinadya yun mismo ni Jimboy. Balak niya pala talagang magpangamatay ng gabing yun kasama ng asawa at anak niya. Kaya lang ho hindi umayon sa plano niya ang pangyayari. Hindi siya namatay. Nang malaman ko ang lahat ng yun, Sir Jupiter, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Pupunta pa ako sa pulis? Magsusumbong ba ako? Pero sino naman kasing maniniwala sa akin na kinausap ako ng multo at sinabi sa akin ang totoong nangyari sa kanila? Litong-lito na ho ako kakaisip ng gabing yon, tapos maya-maya bigla na lang hong napasigaw si Margie habang nasa kusina siya at nagliligpit ng pinagkainan naming dalawa. Nakita daw niya si Jimboy na nakasilip sa may bintana at pinapanood daw siya. Para hong biglang nablangko ang utak ko. Talagang nandilim sa galit ang paningin ko, kaya't dinampot ko agad yung itak ko sa ilalim ng lababo namin, tapos lumabas ako at hinanap si Jimboy. Sinubukan ko pa siyang habulin kung saan siya nakitang dumaan ni Margie, pero hindi ko na siya nakita noon, Sir Jupiter. Kahit nga ho mga kapitbahay namin naglabasan nang marinig nila ang kumusyon sa labas. Kaya ho yung iba, sinamahan pa kami ni Margie sa bahay na hintayin kung babalik pa ba si Jimboy. Sa sobrang takot at pag-aalala ko para sa asawa ko, tumawag na lang ho ako noon sa kapatid ko at nagpasundo kami. Sama-sama ho kaming nagpa-blatter noon sa barangay para lang may record kami kung sakali man. Mabilis naman pong pinuntahan ng mga tanod yung bahay ni Jimboy. Isang barangay lang naman ho kasi ang layo niya sa amin, kaya lang wala raw ho siya doon. Sabi nila babalikan na lang daw namin bukas si Jimboy para kumprontahin siya. Hindi na ho ako natulog noon, pati nga ho yung isang tanod na kabarkada ng tatay ko. Hindi na rin umalis sa bahay namin. Inintay na lang ho talaga naming mag-umaga, tapos nagpunta na ulit kami sa barangay nung mga bandang 8:00 na. Minadali ko pa nga ho yung ibang mga barangay officials. Gigil na talaga akong puntahan si Jimboy noon para kumprontahin. Kaya lang pagdating ho namin doon, wala pa rin siya sa bahay. Inis na ako noon. Wala pa man din akong tulog. Kaya nang sabihin ho ng tanod na bumalik na lang ulit kami mamayang tanghali, parang nagpanting ho ang tenga ko at medyo halatang galit na ako. Pero teka, pre, bukas naman ang gate. Wala rin kandado yung pintuan. Nakaawang pa nga eh. Di kaya nagtatago lang si Jimboy sa loob? Parang napilitan ho yung isang talod na pumasok dun sa gate ng bahay ni Jimboy. Tapos kumatok siya dun sa nakaawang na pinto bago ho siya sumilip ng bahagya. Kaya lang ho, kitang-kita ho naming biglang napaatras yung tanod, tapos halos mahimatay na ho siya nang makitang nakabigti
si Jimboy. Doon na ho ng kagulo. Sobrang bilis na ho ng mga pangyayari pagkatapos noon, Sir Jupiter. Basta ang alam ko, nang dumating ang ambulansya, sinabi nilang may kaunting hininga pa raw si Jimboy, kaya naisugod pa siya sa ospital. Kaya lang hindi rin daw ho siya tumagal doon dahil wala pang ilang minuto siyang inire-revive. Talagang bumigay na ho ang katawan niya. Mukhang gusto na raw ho talagang mamatay, sabi pa raw ho ng isang nurse, base na rin sa kwento sa akin ng mga taga-barangay. Nag-iwan daw ho ng sulat si Jimboy, Sir Jupiter, kung saan niya inamin ang kasalanan niya. Kaya lang ay hindi ko ho alam kung anong eksaktong nakasulat doon dahil hindi na rin ako nag-usisa pa. Para na ho kasi akong mababaliw noon. Kinailangan ko pa nga hong mag-leave sa trabaho para lang makapagpahinga ko. Pagkatapos ng lahat ng pangyayaring yun, Sir Jupiter, idinispatsa ko yung motorsiklong ibinenta sa akin ni Jimboy. Tapos bumalik na lang ho ako sa pagkukommute hanggang sa nakaipon kami ni Margie na pambili ng bagong motorsiklo. Yun hong brand new na para hindi na ulit namin danasin yung ganitong issue sa mga segunda manong motorsiklo. Talagang nadala ho kaming mag-asawa. Nakakatroma ang pangyayaring yun at napakahirap nung kalimutan. Kaya kayo mga ka-SB, ang maipapayo ko lang, huwag kayong basta-basta bumibili ng mga segunda manong gamit. Mahirap na eh. Sana nagustuhan ninyo itong aking kwento. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At ngayon, syempre hindi pwedeng mawala ang paborito niyong portion. Shout out kay Rosana Javier, Mimi Palima, Miles Escobar, Angelica Jesusco, Piang's Music, Annalyn Darantinao, Tin Bray, Grace Habagat, Rochelle Cole, at kay Kane. Basahin naman natin ang ilan sa mga magagandang komento mula kina Reynaldo Torres at Mimi Palima. Sa amin ni Reynaldo mula sa kwentong Budol sa Quiapo. Maging aral po sana ang kwentong ito sa lahat ng mga kabataan. Tandaan nyo na anumang naging kasalanan nyo, ang unang-unang magiging kakampi nyo ay ang inyong mga magulang. Magalit man sila ay para rin sa ikatutuwid ng inyong pagkakamali. Pangalawa sila sa Diyos na makauunawa ng inyong pagkakamali. Kaya huwag na huwag niyong katakutan ang inyong mga magulang. Sabi naman ni Mimi, salamat Sitio Bangungot at kwentong Takip Silim. Ito ang mga nagpapatulog sa akin tuwing gabi. Sobrang napakaganda ng mga story. I'm an OFW from Kuwait. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po at huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres, nagpapasalamat.